Good news para sa pelikula ni Bossing Vic Soto na The Kingdom at it's showtime. Di na mapapanood sa GTV? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng linggo, December 29. Pero bago yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, kung may pagbabago sa Itbulaga sa darating na bagong taon, ay may pagbabago din pong mangyayari sa It's Showtime. Simula sa January 1 dahil simula sa araw na yan ay hindi na po mapapanood ang Madlang People Noontime Show sa isang channel po ng Kapuso na GTV. At ang papalit dito mga kaparokya ay ang Noontime Movie Hits or yung mga palabas sa pananghalian. So alam naman po natin mga kaparokya ay 1% ang ratings na naibibigay po ng GTV sa It's Showtime. At malaking porsyento po ito mga kaparokya para po sa noontime show ng GMA at ABS-CBN. So, ibig sabihin ba nito, mga kaparokya, ay madadagdagan ng ratings ng Madlang People Noontime Show sa main channel ng Kapuso na GMA dahil nawala nga po ito sa isang TV stations ng Kapuso na GTV. Well, malalaman po natin yan mga kaparokya sa susunod na mga araw. At alam naman po natin mga kaparokya, ang Itbulaga po ay nagpapalaki po ng studio nila sa may Rilayan sa Mandaluyong. So makakatulong po ba yan para tumaas din po ang ratings ng noontime show ng Iconic Trio? Well mga kaparokya, hindi naman po lingid sa kaalaman kung bakit angat na angat po sa ratings ng It's Showtime dahil nga po sa dami ng TV stations at sa lawak po ng GMA. Pero hindi na po masama ang nakukuhang ratings ng Itbulaga dahil simulat sa pool naman po mga kaparokya ay naglalaro na po sa 3 to 4% ang ratings nito kahit pa po wala pa po ang It's Showtime sa GMA network at nasa GTV pa lamang ito ay ganoon na po talaga ang ratings na nakukuha ng Itbulaga. So yun nga mga kaparokya, malalaman po natin kung madadagdagan po ang ratings ng GMA since mawawala na po ang It's Showtime sa GTV. Samantala punta naman po tayo mga parokya sa highest views ng dalawang noontime show kahapon. So Sabado po kahapon mga parokya, kung kaya kahit papaano, kahit replay po ang episode nito ay gumawa pa din po tayo ng highest viewership ng dalawang noontime shows. So unahin po natin ang It's Showtime, under po yan sa kanilang main YouTube channel na ABS-CBN It's Showtime na may 2.48 million subscribers at sa oras na 1:15 PM. At sa replay episode ng Especially For You sila ay may 29,000 viewers. At para naman po sa Itbulaga under sa Itbulaga TVJ main YouTube channel na may 1.19 million subscribers sa oras na 1:14 PM at sa replay ng Grand Finals ng Gimme 5 sila ay may 63,000 viewers. So again, ang It's Showtime ay may 29,000 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 63,000 viewers. So kitang-kita po dito mga kaparokya kung sino po ang mas pinapanood pagdating sa kanilang main YouTube channel at ito nga po ay ang Itbulaga. Kahit replay po mga kaparokya ang episode ng dalawang noontime show ay pinatunayan ng longest running noontime show na mas pinapanood po sila ng mga viewers online. Samantala, good news naman po on the part of Green Bones and The Breadwinner is at The Kingdom dahil nadagdagan po ang sinihan na mapapanood ang tatlong pelikula na entry ng Metro Manila Film Festival 2024. So as of December 28, ang The Breadwinner is from December 26 na may 232 cinemas ay naging 246 cinemas na po. So nadagdagan po ng 14 na sinihan ang movie ng It's Showtime main host na si Vice Ganda. Ang The Kingdom naman po from 133 cinemas noong December 26 ay nadagdagan ng 23 cinemas nitong Miyerkules at ito nga po ay 156 na sinihan.
Pero dahil sa award na natanggap ng Green Bones as Best Picture at nakuha din ni Dennis Trillo at Ruru Madrid ang Best Actor at Best Supporting Actor, ay malaki ang naidagdag na sinihan nito mula sa 54 cinemas at ngayon po ay naging 101 cinemas as of December 28. So wag na po tayong magtaka mga kaparokya na madaragdagan pa po ito sa susunod pa na mga araw. Samantala ang isang himala ni Hazel Santos from 22 cinemas going down to 11 cinemas, which is for me ay napaka bad news po yun mga kaparokya. Well, kahit pa maganda ang palabas nito ay iba din talaga ang dala. Meron ang Vice Ganda at Bossing Vic Soto pagdating sa paggawa ng pelikula. Hindi ko po minamaliit ang isang Hazel Santos mga kaparokya, pero that is sad reality po. May mga nabasa po tayong honest reaction or honest review ng isang page about nga sa movies ng tatlong nadagdagan na sinihan. Pero sa next content na lang po natin sasabihin yun. So again mga kaparokya, yun nga, good news for 3 movies, ang The Green Bones, The Kingdom at And The Breadwinner is at bad news naman po para sa pelikula ni Hazel Santos na Isang Himala. So yun nga mga parokya, sana po tangkilikin po natin ang pelikulang Kalahok po sa Metro Manila Film Festival dahil tangkilikin po natin ang sariling atin. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat. So mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.